Kamusta po? You're watching The News Listener by Angelo. Okay, so kahapon lamang, January 29, yung Korte Suprema nakapag-desisyon na doon sa motion on reconsideration ng House of Representatives sa impeachment case laban kay Sara Duterte. At na-conclude nila na unconstitutional yung nangyaring impeachment proceedings laban kay Sara last year. Okay? At guys, ang daming mga legal luminaries, mga legislative leaders, mga abogado na hindi talaga sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Okay? Now guys, bakit sinabi natin na hindi sang-ayon? Hindi naman po sinabi na Korte Suprema, kung Korte Suprema siya, it doesn't mean na hindi na natin pwedeng kumbaga i-criticize yung kanilang desisyon, okay? Because we have our own opinion, okay? At yung mga abogado na alam talaga yung konstitusyon, yun ang kanilang ginagawa, okay? So wala tayong problema in terms of you're telling na merong nakitang hindi sana nakasaad sa konstitusyon, pero yun ang ginawa ng Korte Suprema. Okay? So, na-upheld nila, kumbaga pinanghahawakan nila yung desisyon na yun last year. Okay? Now, ayon sa mga leaders, for example, ni Senate President Vicente Tito Soto, na nag-overreach yung Korte Suprema natin. Okay? Kumbaga, nag-go beyond sila sa kanilang duties. Okay? So later on, ipapakita ko sa inyo guys kung ayon sa Constitution, pwede ba talagang gawin ng Korte Suprema yung kanilang ginawa. Okay? But first, intindihan natin yung isa sa mga summary ng pag-overreach ng Korte Suprema. Okay? So, punta tayo dito sa Gemini, guys. You can actually do this. All you need to do is ask for the summary, yung ruling. Okay? At ito yung nakita natin. The first one, hindi ito. Remember, okay? Yung Kongreso has the only exclusive power para gumawa ng impeachment. Okay? Now, number one, the core of the controversy, yung 1-year bar, okay? Sabi ng Korte Suprema, ruled that impeachment complaint filed against Sara Duterte February 5, 2025 was void because it violated 1-year bar rule ng Article 11, Section 3 of the Constitution. The rule states that there will be no impeachment proceeding can be initiated against the same official more than once within a year. So, pwede lang within 1 year. Okay? Isang impeachment only. Okay? Sa same official na may impeach. Yung Korte Suprema, yung current Supreme Court, yung kanilang view is that even though the 3 early complaints filed by private citizens were never formalized referred to the committee kasi bago gawin yung 1/3, okay, na pagboto ng mga congressman, merong naunang 3 complaints. Hindi nila, kumbaga yung House, hindi nila enact. Hindi nila ginalaw yun. Okay, pero yung ginalaw nila, yung actual na 1/3 vote, yung 4th one, ika-4. Okay? Now, ang sinasabi ng Korte Suprema, yung 3, kung hindi daw na-refer sa Committee of Justice, the court deemed them initiated. Kumbaga, yung 3 na yon na hindi ginalaw at hindi na-refer sa Committee of Justice ay initiated na and dismissed. That will trigger yung 1-year ban. Okay? So dapat ayon sa konstitusyon, argumento ng mga eksperto is
the proceeding never truly begin. Kumbaga, ang pinanghawakan ng mga eksperto yung Francisco versus House na once ang complaint ay maipasa sa Committee on Justice, yun, deem na yun as initiated. And then that will start the 1-year bar rule. Okay? Now, by changing the definition, critics says the Supreme Court effectively amended the Constitution. That means gumawa sila ng parang nag-amend sila, nag-change sila, may inad sila na dapat itong gawin nyo, okay? Pero hindi yan nakasaad sa actual na constitution. Kumbaga nagdagdag lang sila. Okay? Kaya yun ang argumento ng mga eksperto. Now, new procedural requirement. Yung mga luminaries natin, guys, meron silang express ng due process na requirement daw ng Korte Suprema, pero wala po yan sa constitution natin ng 1987 Constitution. Okay? Sabi dito, the respondent should have been furnished a copy given an opportunity to respond before the House transmitted. The House must verify signatures and evidence in specific way even when a 1/3 fast-track endorsement is used. Now, bakit daw overreach yun? Kumbaga, dapat hindi yun. Legislators argued that the Article 11, Section 3 or 4 of the Constitution is clear. If 1/3 of the House signs a complaint, it shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. Kumbaga, yung mga legislators nag-sign at total of 1/3 or more, di ba? Right away, pupunta na yung articles of impeachment sa Senado at yung Senado dapat mag-forthwith yun ng actually yung isa sa mga reason na sikat si Chis Escudero kasi yung forthwith niya naging 4 na buwan. Tapos critics claim that the Supreme Court is now legislating from the bench by adding hurdles to make the impeachment a political process nearly impossible to execute. Imagine nyo guys, kailangan pa na bigyan ng copy ang bawat isang membro ng House bago to i-transmit. Tapos, kailangan daw maintindihan. Diba? So, really go beyond. Kasi, ang ginawa nila, yung fast track na 1/3. Okay? Kaso, nag-add ng rules. Wala naman yun sa konstitusyon natin. So, clearly, talagang nag-overreach. Okay? Nag-go beyond duty ang ating Korte Suprema. Okay? Walang ganang na po. Okay? Tapos, buta tayo sa baba, guys. Papakita ko sa inyo. So, alam na natin yung reason, ha? Now, next. May papakita lang ako sa inyo. Okay, I asked, pasensyahan niyo po yung English dito. I was asking if the Supreme Court can only interpret any law and the Congress amend any law. That means when the Supreme Court add rules on the impeachment, they're going beyond what's supposed to be their doing stated by the Constitution. Did I get it right? Kumbaga, sa Tagalog, kung ang Korte Suprema ay pag-interpret lang ang kanilang trabaho, interpret ng batas. Ang Kongreso natin is mag-create, gumawa at mag-amend ng batas. Kung ang Korte Suprema ay nag-add ng rules, some rules sa impeachment, does that mean na they go beyond yung kanilang duties as a Supreme Court? So, ang sabi ni chat, you have hit the nail on the head. Kumbaga, eksakto. Bakit ko
tinanong yan kasi simplehan mo lang eh. Isipin mo, ang Kongreso is they have the power to create and amend the law, while the Supreme Court cannot create or amend the law. Kumbaga, logically, kung gagamitin mo yung simpleng logic, ang Korte Suprema po hindi po dapat nag-a-add ng rules. Only the Congress can add rules in the impeachment proceedings. Ang ginawa nila, they went beyond. Okay? So yan, ito. Punta tayo sa baba. Yan. The Congress has exclusive power to promulgate, create, and amend the rules of impeachment. Yan. Ito yung article. While the Supreme Court has the power to interpret the Constitution, ensure no government commits grave abuse of discretion. Wala dito nakalagay na they have the power to create and amend. So meaning they cross the line. So dapat sana naisip ng Korte Suprema na ito yung kanilang dapat ginawa. Mag-interpret. Pero ginawa nila nag-amend sila ng law, ang rules sa impeachment. Okay, ang dami ng kumbaga alam naman ng mga abogado na dapat itong ginagawa nila. Kaso parang hindi. Parang mali talaga yung kanilang ginawa. Okay. Now, natatandaan ko sinabi ni Congresswoman Leila de Lima na pwedeng i-impeach ang mga Supreme Court justices. Actually, yes po, pwede silang i-impeach. So, tinanong ko sa pinakababa. Okay, punta tayo sa pinakababa, by the way, guys. Can anyone file an impeachment complaint against an active Supreme Court justice? Yes. Okay, pwede po. As long as we follow the rule na ganito, yun with sponsor or yung isang lawmaker or yung fast track. Kasi yung ating mga Supreme Court justice, pwede silang ma-impeach kasama kung merong isang individual, congressman na magfa-file ng complaint laban sa kanila kasi yun ang ginawa nila di ba? Again, they went beyond their duties. Okay? At kung pwede nga lang kasi parang pinagbigyan si Sara Duterte na hindi malaman kung anong nangyari sa confidential funds, kung anong pinaggagawa niya nung time niya as a education secretary, yung mga intelligence funds na hindi ma-explain, ang pagbabanta sa presidente at saka sa kanyang first lady, yung kanyang pinsan na congressman. Kumbaga, parang pabor yung desisyon kay Sara Duterte. Nakakapanghinayang. Okay? Now, I want to share another video, guys. And ayon dito, actually matagal na to. About 6 months ago, na si Mr. Antonio Montalban, okay, isa sa mga, I forgot, I think he knows something in terms of anyone in the government. At maybe nasa media siya, pero I forgot about that. Pero sabi niya dito, there will be no impeachment trial. Because merong isang post sa Facebook, kumbaga, itong Facebook post ni Antonio Montalban ay galing sa kanyang insider doon sa Korte Suprema. At nakasaad dito na the reason why na si Escudero ay hindi niya ma-forthwith ay para hintayin yung desisyon ng Supreme Court na magde-declare yung kanyang impeachment trial kay Sara Duterte as
unconstitutional. Kumbaga, dinay-delay nila, the reason why dinay-delay nila is ito yung magiging desisyon ng Korte Suprema at it will be unanimously. At sabi dito, the 12 justices will vote unconstitutionally. All 12 are Rodrigo Duterte's appointees. Yan ang natatandaan ko. 12 lang yung appointee. 12 yung appointee ni Duterte sa Korte Suprema. At imagine guys, kung 12 yan, baka hindi mo talaga matanggal sa isip mo na merong parang binibigyan ng utang na loob na dapat ito yung ginawa. At mukhang yun na yung nangyari ng nung few months ago, di ba? Yan. So, ilagay na lang natin dito at kayo na po maghusga kung tama ba talaga yung ginawa ng Korte Suprema. Para sa akin, hindi po. Kasi hindi man ako abogado, pero naiintindihan ko ang proseso. Kumbaga, you just have to understand it. At clearly, yun ang nangyari. Kumbaga, they crossed the line. Okay? So guys, ano sa tingin nyo? Kung meron po kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa ating comment section. If you like this video, please hit the like and subscribe button. Salamat po. And I'll see you sa susunod na video.